na-extend ang weekend. Pero ano po ngayon, Monday, September 26, and it's 5:11 in the morning. So, yung mga may pasok dyan, gising na. Oo, dapat bumango na eh. Kahit malakas ang ulan eh. Ay, oo, kagabi. No, Sarap matulog. Nakatulog ka naman. Nakatulog ako ng mahimbing, kaya ngayon para feeling ko inaantok pa Hindi rin man ako. problema tulog sa'yo eh. No? Sige na nga, bago ang lahat, Angel. Napakaganda nitong katanungan natin this morning, Monday morning. Ang paghihirap ba ng tao ngayon ay kalooban ng Diyos? Sasagutin po yan ng banal na kasulatan ni Brother Eddie Soriano sa ating Biblically Speaking. Kung ang Diyos ang ating tatanungin, hindi naman niya kalooban yung ang tao yung maghirap eh. Ang Diyos naman po ay nagbibigay ng sapat sa atin. Kung siya po ang tatanungin, gusto niya sapat tayo, sapat. Ibig sabihin ng sapat, hindi naman sobra, no? Ang sabi doon sa 1:17 ng Santiago, ganito. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Ang Ama pala ang magkakaloob, ang kanyang pagkakaloob sakdal at mabuti. Perfect and good gift ang sa Ama. At siya kung magbigay sapat, hindi ka kulang. Pakinggan nyo. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Ayan, ang Diyos po kung magbigay, sagana, sapat. Ibig sabihin, hindi kulang. Bakit po may naghihirap sa mundo? Kasi ang mga tao natuto ng kaswapangan, nagsasamantala. Alam niyo po, ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang mundo ay may sapat na resources para magpakain ng 15 bilyong tao sa isang pagkakataon, walang magugutom. The earth can feed as much as 15 billion people on earth on a particular given time na walang magugutom. But bakit may nagugutom? Wala pa naman po tayong 15 bilyon. Wala pa dun sa kalahati nung pag-aaral nila ang tao na kailangang mapakain sa mundo. Ba't naghihirap ng tao? Kasi meron nga pong excesses. Merong mga sobra-sobra ang nasa kanila, yun namang iba walang-wala. Ang isang pruweba ko dyan, yung mga tiyan ng tao ngayon. May makikitang tiyan, lalaking-lalaki, kagampat. Bakit? Sobra-sobra kasi kinakain. Sobra sa kanya. Kung matututo lang lahat ng mga kagampan na yung kanilang sobrang kinakain na ibigay naman nila doon sa mga walang makain, mga malnourished, magkakapare-pareho tayo ng tiyan. Ganun ang ibig kong sabihin. Kaya meron ngayon na naghihirap. Yung sinasabi nila, the earth has enough for man's needs, but not enough for man's greed. Ayon. Meron tayong sapat sa mundo para sa pangangailangan ng tao, pero walang sapat sa mundo para sa katakawan ng tao. Yan. Kaya masasabi ko po, kung naghihirap man yung mga ibang bansa, yun po hindi dahil sa gusto ng Diyos na sila'y maghirap. Biktima po ang tao ng kanyang katakawan. Sa mga bagay ng buhay na ito, meron pong sobra ang takaw. Yung mga nagpapatubo lang kung magpatubo, 60%. Meron pang 72% per annum. Kaya naghihirap yung mahirap, yung mayaman naman ang yumayaman, yung mayaman. Gaya nung kawika ang money begets money, di ba? Lagay mo nga lang naman sa patubuan, yung pera mo, mga anak ng marami pang pera. At pati yung pera ng mahirap maaagaw. Kaya masasabi ko, yung paghihirap ng ibang mga bansa, it is because of man's greed. Merong unequal or unequitable distribution of wealth and resources. But if we will learn to coexist with people all over the earth, hindi tayo mahihirapang masyado mundo.
Ang sabi ng isang dalubhasa si Halig, Halig writes that feeding 10 to 15 billion people is possible only if if we can prevent civil wars with soldiers plundering harvests or devastating crop fields with landmines, if we can stop this of collectivization and central planning in agriculture, if we can agree on free international trade for agricultural products, if we redistribute agricultural land to those that actually use it for production, if we provide credits, training, and high-yield agriculture to the agroclimatic and socio-cultural conditions of arid regions and use it carefully to avoid environmental destruction, if we implement optimal water management and conservation practices, if we do all this during the next few decades, we could certainly be able to feed a doubled or tripled world population. you see, the earth can feed a lot of people, as much as 15 billion people at a time, if only we would learn the ways of charity and compassion. Ayan, very well explained. Maraming salamat po sa inyo, Brother Eddie Soriano, sa pagbibigay linaw po sa amin sa katanungan na yan. Maraming salamat po. Jago. Oh, ano last week? Last week ay sayote ba? Yeah. Sayote. Oo, medyo nagalanganin pa ako doon. Pero Diego, ito maganda ang ating quick meal series ngayon. Dahil gagawin po natin ay puso ng saging series. Puso. Oo, sabi nga nila mabuti pa nga ang saging may puso. Ito yung itsura niyan eh. Oh. Oo. Hindi, ito yung puso mo. Ang laki yung... Uy, alam mo, nakikita ko yan sa palengke pero never pa ako nakakatikim ng dish na Ano, kala mayroong mo, puso mais? ng saging. Mukha siyang mais kasi kala mo hindi mo mais? binabalatan. Yan. Ano yan? Hi, kuya! Bad yun, kuya. Bad yun. Bakit? Nawala ako ng hinga. Nawala ka ng puso. Nawala na ako ng puso. Yan. Puso ng ba saging seri kayo? Oo, mananawagan lang ako. Baka magpapa-audition tayo ng mga newscaster at saka ng lalaki, babae, tsaka ng host sa umaga. Okay. Papa-audition ako ng Tanggalin mo na kami. yung mga hindi pumapasok, tanggalin natin. Yung mga parang palitaw, ilulubog-lilitaw. Lalaki, babae. Wala bang in-between, kuya? Wala bang in-between? Basta mag-apply kayo. Papapa-audition ako. Papa-plug nyo lang ha, para mas maganda. Sige, Yan. Kaya puso ng saging patty ang gagawin natin ngayon umaga. Yes. So, at ang dish na gagawin natin mga kasambahay Kakasabi ko lang, ay... puso ng saging patty. Oo. Kakasabi ko Oo lang. nga pala, nawala ako doon. Going back na sa ating Imbis na hamburger ingredients. patty, Erica, gagamitin natin puso ng saging. Oo, perfect ito sa mga vegetarian nating Ano kasambay. ba ingredients natin? And of course, we have our puso ng saging. Oyster sauce. Meron din tayong itlog Meron tayong garlic and onion. At meron din po tayong harina and... Salt and pepper. Oo, napakadali lang yan mga kasangbahay. I'm sure matatagpuan yan sa inyong mga ref. Kaya simulan na po natin ang ating quick meal for today. Okay, Sa chopping number board. one. Sa chopping board. I-chop ang puso ng saging sa maliliit na parte. Oo, tapos ito pa ang susunod mga kasangbahay. Ikasama na dyan ang ating 1 cup garlic and onion. And 2 tablespoons of flour and 1 whole egg. Haluin lamang yan na maigi. At ayan na ilagay ang ating 2 oyster tablespoons of sauce. oyster sauce. And syempre, Diego, lalagyan natin Yes. ng salt and pepper para mas malasa. Yun. Tapos siguraduhin yung pan nyo mainit. Para maluto ang ating hearty patty. Hearty patty. Ayos ha. So, imbis na baka, di puso ng saging yung try natin. Maganda yan. Kahit yung balat ng saging. Pwede yun? Pulat ng saging. Balat ng saging na nilaga, yung nilaga saba. Diba yung saba, nilaga mo. Yung balat ng saging na yun, pwede mo gawin patty. Hindi ko alam, kuya, na edible yan. Kaya ang saging, pati balat kinakain. Walang sayang. Diba? Hindi, pwede yun. Pero hindi joke yun. Hindi, totoo. Ginagawa ko yun eh. Pati yung... Ipiprito na lang. Ipiprito yung balat.
Yung balat, ganun din gagawin ganyan mo. din Parang gagawin. tinadtad mo ng ganyan, di ba? Baka masubukan nga yun. Para instead na, basta hugasan mo yung balat mabuti pagka nilaga mo. Tapos yung di ba, nilaga mo yung saba, kinain mo yung laman, o yung balat, tanggalin mo lang yung matigas dun sa may dulo. Okay naman lasa nun, kuya. Oo. Parang totoo lang. Parang never pa ako party din. nakakatikim Tapos nun. ang isa pang pwede, yung, di ba, nagjujuice ka ng singkamas. Ay, oo. Nagjujuice ka ng carrots. Yan. Yung mga pinagsapalan. Yes, oo. Yung mga pinagsapalan, pwede Sana mo kung yung may slow juicer ka, kuya, lumalabas sa dulo, di ba? Yung Pwede fiber mo- niya. Pwede mo din gamitin yun mismo. Veggie Ako- patty, ha? ang ginagawa ko doon para medyo may lasa ng konti. Nilalagyan ko ng inahaluan ko ng hinimay na tinapa. Hinimoy na tinapa. Ay, dyan ako mahilig sa tinapa. Hinimay na tinapang bangus. Uy, sarap Himayin mo ng konti, halo mo dun sa pinagjuican mo ng tapos timplahin mo, lagyan mo ng pepper. Ang maganda dyan, kuya, pag ginagawa eh. Oo nga Subukan mo, gawin mo. Ba't hindi ikaw? Ha? Ikaw Ikaw chef, di ba? Ikaw may recipe niyan eh. Bihira ka, naisip ko na nga eh. Sige, try Hindi, natin ginagawa ko dati. I-try natin yan. Market! Market update! Good morning, Kuya. Ako si Coring Ignacio dito sa Marpe Market. Ito po ang presyo ng aking mga paninda. Ang itlog na maalat, 10 piso ang isa. Ang isang tray, 172. Ogo, 15 pesos ang isang balot. Ang mantika, 75 ang 1.5. Asukal, segunda, 48 isang kilos. Sa puti, 56. Sa bihon, 1 kilo ay 64. Sutanghon, 108 isang kilo. Ang kanton, 108 isang kilo. Sukang paumbong, 18 pesos. Ang harina, ang isang kilo, 30 lang. Sa macaroni, 50 ang kilo. Ang asin, 12 ang isang kilo. Tapos ito mga sitsarong ganitong malalaki, 25 lang yan ang isa. At yan po ang presyo ng aking mga paninda. Thank you sa Good Morning Kuya at for direction ad. Okay, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga basic commodities dito sa palengke. Maraming salamat po muli sa ating mga vendors for panandalian na kitake over sa akin. No? At yan po ay hatid sa inyo ng 4 Directions Ads. At sila po ay matatagpuan sa Unit G15A Regalia Park Tower, P2000 Street Corner Ed sa Cubao, Quezon City. At maaari nyo rin po sila makontak sa numerong 334-8047 at 0936-481-1710 at sa 440-9420. Maraming salamat po muli sa 4 Directions Ads. At tuloy-tuloy na rin ang ating pagpapasalamat sa ating mga sponsors dahil Good Morning Kuya would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good Morning Kuya would also like to thank New Moms, Magimbidang Nanay sa New Moms Malunggay at OsteoGuard. Tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go Galaw! Wow! Balik. Si Haris, introhan mo na. Bad habits are hard to break. Ating pag-uusapan, bad habits that are giving you wrinkles. Alam niyo mga kasambay, siyempre po, no, ang mga wrinkles ay isa po yan sa mga pamantayan kung tayo po ba'y tumatanda o kung tayo po ba'y napaka-unhealthy. Siyempre, ayaw po natin na maraming wrinkles sa muka o kaya na po sa ating balat dahil pwedeng sabihin, baka may sakit ka o ilang taong ka na ba?
Baka naman ang tanda mo na. Siyempre, ang gusto po natin dapat po makaiwas sa napakaraming guhit po sa ating balat, sa ating muka, o sa ating katawan. Siyempre po, ano ba yung mga bad habits po na pwede magbigay po ng wrinkles po sa ating katawan? Unang-una, ito po yung mga repetitive po na mga facial expressions. Siyempre po yung sobrang yung bingit kita yung mga wrinkles po dyan, yung mga lagi nakakunot ang noo, o kaya naman po yung iba't iba pong expression po na pwede po nagbibigay po ng mga guhit sa ating mukha. Siyempre kung ulit-ulit po na ginagawa po yan, nagre-register po yan sa ating mukha. At ang pangalawa po natin, siyempre po ang alak po ay hindi po healthy sa katawan. At ang alak po ay nananalitay po sa katawan po natin na pwede po maging sanhi ng ating unhealthy skin. So pwede po mag-cause ng dryness at iba-ibang problema na pwede po mabigay po ng ating pong mga wrinkles. Siyempre pag hindi na po elastic yan, siyempre marami pong wrinkles ang lalabas po sa ating pong balat. At ang ating pong patlo, ito po yung mga naninigarilyo. Dahil po sa mga toxins, dahil po sa mga chemicals po ng ating po sigarilyo, ito po ay nakakapag-damage po ng ating po mga balat. Kaya nga po early po ang nagiging aging po ng mga balat kung saan ito po ay nagpuproduce po, naglalabas po ng mga wrinkles. At ang pang-apat po natin, ito po yung hindi paggamit ng mga sunscreen po natin. Ini-skip po natin yung mga sunscreen. Siyempre po, kayo po magpapaaraw. Kung kayo po lalabas po, dapat po may protection po tayo nang sa ganun hindi po ma-damage ng UV rays po ang ating mga balat at maiwasan po ang maagang pagtanda ng ating po mga balat. Siyempre po, ito po yung pagtulog naman po natin ng may makeup. Common po sa atin ito. Kapag matutulog po tayo, dapat po tanggalin po natin ang mga makeup. Tandaan, ito po may mga chemicals at iba't ibang mga components na nakakatulong po at nakakapagpabilis po yan para po ma-damage po ang ating mga balat. Siguraduhin, tanggalin bago po kayo matulog. At syempre po, ito po yung ating pang-anim po. Ito po yung pagligo po natin ng matagal sa warm water po. So, according po sa research po, sa findings po nila, ay hindi po maganda yung matagal na nakababad po tayo sa maligamgam po na tubig. But then, siguraduhin din po, after po maligo ng maligamgam, quick rinse lang po tayo sa faucet water po o tap water para po i-close po yung pores ng balat po natin. At syempre po, ang panghuli po natin, neglecting ears. Yung mga parte po ng katawan po natin, yung neck po natin, yung mga kamay po natin. Siguraduhin po pag naliligo, dapat po nililinisan po natin yan para syempre matanggal po yung mga dead skin po at maging elastic po at healthy, young looking ang ating pong mga balat. So yan po yung mga tips po natin na dapat po niyong iwasan, yung mga habits po na nagbibigay po ng mga wrinkles o napakapangit po na guhit po sa ating pong balat. And that's our healthy lifestyle for today. Yes, puntahan muna natin ang ating mga truck drivers, no? Dahil syempre, ang mga truck drivers may ban, no? At certain Truck times of ban. day, o dito sa Metro Manila. At syempre, mayroon ring mga policies, no? Kagaya sa may Katipunan, hindi pwedeng umalis sa gitna, di ba? Yes, Very disciplined naman sila. Pero alamin natin yung mga iba't iba pang mga polisiya ng truck ban. Panoorin po natin ito. Naglabas sila ng resolution tungkol sa truck ban dahil nga sa kasagsagan ng traffic, no? At naisip ng namamahala ng Metro Manila Development Authority na para maibsan ang traffic dito sa Kalakang, Maynila, ang isang naisip nila is magtalaga ng truck ban. Pinagbabawal yung truck na tumakbo sa mga major thoroughfares from 6 a.m. to 10 a.m. and from 5 p.m. to 10 p.m. araw-araw mula Lunes hanggang Sabado, maliban lamang kung Linggo o Fiesta Opisyal. Lahat ng sasakyan na nakarehistro sa Land Transportation Office, basta't lumampas sila sa 4,500 kilos, kung ang sasakyan na yun ay pangkargamento, kinukonsider na truck yun. Well, ang exempted lang sa truck ban is yung mga trucks na nagdadala ng mga perishable goods, yung kinakailangan na dalhin sa palengke, primarily. So, ang ating pinakikiusap sa ating mga kasama sa hanap buhay, yung mga nagta-trucking,
ating paalalahanan palagi ang ating mga drivers na sumunod tayo sa alituntunin tungkol doon sa truck ban hours, para maiwasan natin ang maistorbo at magmulta. Okay, syempre alam natin ito, importante dito dahil yung mga truck, yung mga 40-footer, 20-footer, pag yan ay lumabas sa ating mga karsada, talagang hindi, ang maneho nila hindi mabilis, mabagal. So obviously, it contributes to traffic, no? Kaya merong certain hours na lumalabas sila. Importante yan. At syempre, ito'y kailangan parati natin susundin. Yung mga drivers, dapat alam nila kung ano oras ang pwede nilang ilabas yung mga trucks dito sa mga lansangan ng Metro Manila. Kung hindi, yung nangyari nung Biyernes, paulit-ulit grabe nangyayari. yun, terrible. Yung truck ban sa Manila is nakikiisa sa schedule o may sariling schedule pa rin sila? May schedule naman sila. May schedule sila. May schedule Kasi if you sila. can remember, yung time, last year ba yun o 2 years ago, yung time ni Mayor Estrada, Up to di ba? now, Until now, or following they made it Metro Manila wide. Kasi kung hindi, binalik na nila. Kasi nagkagulo noon di ba? hindi makakalabas yung mga goods. Exactly. Kasi yung time na inaalaw ni Mayor Erap lumabas yung truck, time na may ban sa iba. So naiipit sila sa Naipit. sa area, kaya ganun. Nahuhuli yung mga deliverables. Okay. Importante. Ano ba balita ngayon? Hindi. Mag-ano tayo ko, mag-word for the day tayo. Tingnan natin, ha? Word for them. Word for the day. Capacious. Adjective. Roomy, spacious, ample, able to contain or hold a great deal. Example sentence. When Janet bought a capacious home, she was finally able to use all the furniture she had been keeping in storage. In Tagalog, maluwang. Janet Napoles. Maluwang. Sige nga po. Daniel is building a capacious UNTV building. Maluwang. Maluwang. Ayun. Capacious. Maluwag na building. Yeah, di ba? Gusto ko marinig si Kong hindi pa kasi natapos. very- It's capacious. Ano yan, Kong? Kaya nga hindi natatapos. Kasi it's capacious. Kasi masyadong it's capacious. Ay, nako. Angel? Alam nyo ba? Parang cheesy, alam nyo ba? Hindi. Hindi ko Alam nyo pa naririnig. ba yung mga babae na nagtitinda ng gatas dun sa yung nasa Sachet. yung nasa can, Oh, yung mga condensed milk. okay. 'Di ba? Yung milkmaid, 'di ba? Yes. Ang tawag pala doon lechera. Kung lalaki ka, lechero. Sila yung mga street vendor. So noong unang panahon pala talaga nag-exist na itong mga street vendors natin dito sa Pilipinas. Lechero at lechera. Lechero and lechera because they sell milk. Milk. Kaya lechero-lechera. Pero yun nga, as I've said kanina, noon panahon pa, meron na tayong mga street vendors dito. At hindi lang yun, sila ay tumatanggap ng buwan ng sahod. Unlike ngayon, di ba? So panoorin po natin to. Man mauso ang mga processed milk, ang gatas muna ng kalabaw ang isa sa naging paboritong inumin noon ng mga Pilipino. At alam nyo ba na ang isa sa mga binibilhan nila nito noon ay ang mga lechero at lechera o mga milk vendor. Ayon sa isang food historian, ang mga milk vendor ay tumatanggap ng buwanang bayad para maghatid ng gatas ng kalabaw sa bahay ng kanilang mga parokyano. Ang mga lechero at lechera ay maituturing din na sinaunang street vendor dahil ayon sa ibang eksperto, makikita rin silang nagtitinda noon ng gatas sa mga pampublikong pamilihan at naglalako sa mga pangunahing lansangan. Karaniwan nilang nilalagay ang kanilang mga panindang gatas sa mga banga o kaya naman ay sa mga metal na lalagyan. Sa ibabaw ng banga ay may nakalagay na kasangkapang gawa sa kawayan na siya nilang ginagamit na panukat.
Dulot ng modernisasyon, wala na tayong halos nakikita mga lechero at lechera sa Pilipinas. Pero mayroon pa rin namang mga nagtitinda ng sariwang gatas ng kalabaw, partikular na sa mga probinsya. Oh, ayan na. So may natutunan tayo today. Oo. So ang tawag din sa mga nagtitinda ng milk before, leche, ro. At sa lechera. Hindi ko naabutan yung panahon na yun. Oo, leche means milk. Sabi nga nito, ganun pala yun, di ba? Pag galit ka sa isang tao, gatas ka. Oo. I don't know na kung Lechero ano etymology, bakit pagka leche Yan ang sinasabi research mo. kaya natin, ba't naging Oo, curse ba't word galit? yun? Oo. Leche. Kung galit ka sa tao, gatas. Pero I was wondering, sana rin ituloy pa rin nila. Sa ibang bansa, Angel, ginagawa pa rin nila yun. Yung naglalako sila ng milk from Oh, door the to door. milkman. Oo. No, I'm saying, yung ituloy nila yung mga street vendors na merong Oo, yung monthly may sahod. salary. Oo, kasi Oo, yung ang hirap nakakaawa parang for example sa EDSA kapag traffic, kapag bibili ako for example ng mineral water o ng chichirya o candy, minsan daw kapag wala silang kita, wala talaga silang maiuwi sa pamilya. Wala talaga. Oo, how sad. Oh, pero yung mga nagtitinda pa rin ng milk ngayon, may mga sinasabi ko kay Kong yung mga Yakult. Yakult, Yan. Mga Yakult girls. Pero Natutulak. ngayon, Meron dati pa, wala na meron din silang stroller. May cooler at may stroller pa sila. Oh, trolley. May trolleys lang binakuan. Bumibili ka ba Ngayon, sa wala na sa ganon? groceries Bumibili na ako lang. noon, tapos yung ice cream pa na yung meron may tumutunog. Ginawa kong ringtone yun once upon a time. Yung bisikleta. Oo. Hindi ka sabi ko yung naabutan yun. bisikleta. Alam ko yung ginaganon. Yung iyan naman ako kong. Recently lang yun. Buhay ka na nun. Binibe yung kwan. Di ano pa, Meron yung pa bell. yun. Meron Yun, pa. yun ang inabutan ko yun. Pero yung ringtone na Ay, di mo alam yung bell? Recently lang yun. Ay, naabutan ko yun. Pero sabi ni Kong, hindi niya daw naabutan yung tumutunog. hindi ko narinig yun. Oo, baka nasa bahay. Hindi kasi masyadong mayaman yung subdivision nila. Bawal ng Hindi mga pinapapasok. vendors. Hindi, uy, may nagtataho sa amin ba? Oo. Nakabisleta. Hindi, naglalakad yung taho sa amin. Oh, ano pa ba yung mga nagtitinda? Binatog, yan. Yung mga inaabangan natin yan sa Mga kanya. puto binatog. bibingka. Puto May naglalak bibingka. ko niyan. Sa amin nun sa Laguna, meron pag yung mga sunset na, maririnig mo ng mga sinaing na tulingan. Nagtitinda sila. Ganon. Dati nga meron pa ako naalala yung kalabaw. May parang may ukay-ukay siya na dala-dala. Merong Hindi, ano yun, mga gypsies yun. hanggang ngayon meron pa rin. Hanggang ngayon, May meron yun. what do you call that? Yung may basket, Duyan. may Duyan. bayon. Parang weave Wala na akong nakikita Madami sila ngayon. dyan sa UP Village pa UP, rin. sa may- Nakaparada sila doon. nakikita Pero hindi na namin sila yung kalabaw, Jack level up na. Ano na, Yung iba may kabayo, iba motor. Na hinihila yung malaking na yun, kariton na yun. Ay nako, lumalabas mga edad natin sa kwentuhan na ganito. Pero punta muna natin si Attorney G, Beth, and si Jocas. Good morning. Good morning. Good morning. Oy, kagalang-galang na Attorney G. Alam mo naman tayo ganyan lang talaga pagka mangongolekta sa Sa Balakad, Attorney G. sa Rockwell. Aha. Sa Balakad, mamalengke ka ulit? Medyo pinag-iisipan. Oy, teka lang, Sir Jocas. Yes. May nagko-comment dito, ang puti-puti mo daw ngayon, ang kinis na mukha mo. Alam mo naman, iba kami mga immortal. Isang tulog lang pagising namin. Gumagamit siya ng ching-chong chai. Chinchansu. Ano Uy, yun? ginagamit yun ng yaya ko. Ano yun? Ano yan? Yan yung yung maliit na parang oblong na maliit na pink. Tapos may Chinese na lettering. Pag nilagay mo yun sa mukha mo, Diego, magmumukha kang Chinese. Oo. Ang labas kasi Sobrang sobrang puti. puti ng mukha mo, yung leeg mo Pilipino. Correct. Ibang kulay. O, dilagyan mo rin ng leeg. Tama, no? Para Bakit nga ba mukha na? Ba't di mo lagyan ng liig? Buong katawan na. Kasi kung pati liig O, mo ano lang. ba? Teka lang, ano ba yung mainit ngayon na balita? Hindi yung mga native na deposit na pera na pagkalalaki. Sa driver, Pagkalalaki, sa anak ng driver, sa tsaka anak ng driver, pinsan. saka sa mga staff. Pagkalalaki talaga. Daw, daw. Oo. Daw. Tapos merong isang kumpanya na allegedly merong transaksyon sa loob 500 million ang na-deposito. Wow. So yun yun siguro in the next few days dahil itong si JB Sebastian magte-testify na. Oo, lumalalim na ang kwento nito, no? And of course ako, I'm interested to know also kung ano bang sasabihin din ni Colonel Marcelino. Oo. Kasi tama. ang kaso niya, dinismiss, tapos ngayon, ni-reverse.
Ngayon, pag dinismiss yan after nag-testify siya, depending on how we will testify, talagang kaduda-duda na. Insofar as Marcelino is concerned, of course. Ibig sabihin, may threat sa kanya kaya siya kung magsalita. Yun, sword of Damocles, pwede, di ba? Possible. Kailan ba siya magsasalita? Well, may hearing ngayon May hearing, So hindi natin alam kung ngayon. No, we'll see. Kung after the hearing. Kung saan siya papasok, ano bang link niya, ano ang sasabihin niya, di ba? Dahil from out of the blue, bigla na lang na dinismiss ang kaso niya, and from out of the blue, bigla na lang ni-reinstate. Di ba? Ibinalik. Pero Attorney G, normal ba yung gano'n? Nare-reinstate ang kaso, pero yung pagitan niya mabilis lang? Pwede naman, kasi lalo-lalo na kung medyo may mga ebidensya hindi na-consider nung unang pagdinig. At saka number 2, di pa naman papasok yung tinatawag na double jeopardy dito dahil wala pa namang arraignment. Arraignment. Nasa level pa naman ito kung ng DOJ. So anytime, pwedeng ganyan, pwedeng may mga nadagdag na ebidensya, may mga hindi na-consider. So pwedeng ibaliwala yun at Pero tama ba, Attorney G, kailangan yung new evidence na reintroduce new and overwhelming daw dapat. Hindi daw, kunyari, maliit lang na amendment daw sa original complaint, hindi daw gagana yon. Tama yun, pero ang gusto lang din nating itanong probable cause lang Oo, sa DOJ din, maliban doon sa issue ng dapat may probable cause lang. Ang tanong, bakit hindi available yung ebidensya nyo noon? Pagkahaba-haba na ng proseso na kung saan dumaan itong kasong ito. Bakit ngayon lang nila ito na-produce? So may mga katanungan na ganyan, but at the same time, may mga mahirap din kasi yung kaya lang lumalabas o kaya lang napafailan dahil maaari na pressure o may gusto makuhang informasyon. Doon natin dapat titingnan din. Saka titingnan din natin, Prof. Josh, yung kasi magiging abogado ni Colonel Marcelino is no less than the PAO chief. Diba? Na nominally, ang PAO is under the DOJ family. Yes. Diba? Ang mga prosecutor, siyempre, under the DOJ. So, tingnan natin kung ano ang kararatnan nito. So far as Marcelino is concerned. Jokas! Yes, sir. No, yung interesting rin dito yung sino ang tinex ni Marcelino na mista niya na finorward kay Senator De Lima. Allegedly, ang mista niya na to ay kamag-anak daw ni Senator De Lima. At of course, hindi naman yata dininay ni Colonel Marcelino na tinex niya yung mista niya na ganun nga, na parang pinipressure siya, etc. Tapos ngayon, kung pwede man lang, parang gusto niyang i-deny kasi sabi niya, privilege communication yon. Dapat pala isisihin niya dyan yung mista niya. Yung mista? Hindi si Senator Leila De Lima. Pinurward lang kay Senator Leila De Lima Yung mista niya, yun ang baka maaaring yung mista niya na yun, siguro, baka nasa PNP din. Pero ito yung umiinit. Ang pagdinig ng mababang kapulungan mukhang October pa yata muli, Yung hearing. Yung hearing. Yung ating aabangan naman, yung pagdinig naman dyan sa Senado na kung saan yung lahat ng inakusahang miyembro ng Double Death Squad ng mga pulis papupuntahin doon. At the same time ay sino pa ba yung ibang pupuntahin, yung mga pulis at saka siyempre patuloy pa rin na kanilang tatanungin itong si Matubato doon sa mga sinabi niya. Attorney George, nabasa mo ba yung napalagay sa mga pahayagan? Yung sa WikiLeaks? Yung sinulat allegedly by the former ambassador Kirsty Kenny sa State Department with regard to yung sinabi nga ng regional director ng Commission on Human Rights. CHR, oo. Ako para sa akin hanggang ngayon kasi wala kasing direct na pagpapatunay naman kasi doon sa existence nung Davao Death Squad na yan. Ang baka kasi maya-maya, yun lang ang tawag nila talaga doon sa mga grupo ng mga nagtutumba, yung mga vigilante. Pero wala yung formal na samahan. Walang formal na samahan na ganyan. Ang akin lang kasi pinagtataka, bakit kasi hindi na-file ng kaso? Sana noong mga panahon na lalo-lalo na sila may hawak sa DOJ, sana nakapag-file tayo ng kaso, lalo pat nandiyan pa rin isang Matubato. Diba? Ngayon, lalabas pa daw sa susunod na pagdinig, yung isang tao na binaril nitong si Matubato, yung parang judge yata sa agrarian. Lalabas siya at nakita niya, nung makita niya si Matubato sa TV, tinext niya si Senator sabi niya, ito yung bumaril sa akin
Patayin siya. No, na para patayin ako. At yun yung panahon na nasa witness protection program siya. So paano siya nakalaya o nakalabas samantalang dapat pinoprotektahan siya ng pamahalaan at that time. Ito pala Sabi ni Senator Ping, 2013, ang sabi ni Mato Bato, 2013 ayaw na niya, 'di ba? Dahil ayaw na niyang pumatay. Pero 2014 ang sinasabi nung nag-text kay Senator Ping na papatayin siya. Binaril siya. Kaya nagkaroon ng cartographic sketch. Oo. At yung mukha-mukha mismo ni Mato Bato yun na ando sa drawing. Tingnan natin. Mas lumalalim. At least nagpapakitang gilas naman si Senator Gordon. Pinapakita niya na yung kapagiging fair niya na chairman. Ang pinakamaganda na ginawa niya, Prof. George, yung wala na mikropono ang lahat ng miyembro ng komite. Siya lang. Diba? Kung gusto Tatayo mo na magsalita, sila. tatayo ka, pumunta ka doon sa podium. So hindi na sila pwedeng mag-agawan ngayon. Diba? Siya lang ang pwedeng mag-interrupt and all that as chairperson. So maganda yung Prof. George. That would limit the participation of kuminsan yung mga nagbaback-in ng mga senador, nakakasira sa hearing. Kung gusto ko lang liwanagin kasi yung iba kasi nagtatanong sa amin dito kung sakasakali daw ba napapailan ng kaso halimbawa ang isang katulad ni Senator Laila de Lima, ano daw ba ay maipapail at saka paano ba yun? Ako kasi kung i-analyze ko lalo na sa pagsasalita nitong si Secretary Aguirre, sa aking palagay ay isang non-bailable offense yun. Doon sa Expanded Dangerous Drugs Act na kung saan yung provision ng Section 5 noon at saka yung 12 kasi non-bailable yun, parang ang dating din drug pushing. So at the same time kapag ka nagkaganon magiging principal by indispensable cooperation. Alright, sige, thank you Attorney G, take it away. Good morning! Welcome back po sa Good Morning Kuya, 6:40 ng umaga. Oo, syempre gusto na natin bumati ng good morning kay Doc Sarah. Hi, Doc! Welcome, Doc Sarah! Good morning, everyone! Glad you made it. And of course, meron na tayong special guest ngayon na sinundo ni Com sa labas, diba? Para sa ikonsulta mo. Para masigurong may sapat na kakayanan at kaalaman sa pagmamaneho ang mga PUV drivers sa bansa, isang memorandum ang inilabas noong 2011 ng dating DOTC na nagmamando sa mga driver na sumailalim sa training program at kumuha ng assessment certification mula sa TESDA. Pero naipatutupad nga ba ang nasabing kautusan na ito sa kasalukuyan? Gaano nga ba kahalaga na masigurong may sapat na kakayanan ang mga PUV drivers sa bansa? Yan ang ipaliliwanag sa atin ng ating panauhin ngayong umaga. Good morning! Good morning po! Kasama natin si Bert Swansing, ang suki natin dito sa mga transportation issues. Bert, pag-usapan natin yung kailangan ng training ang ating mga PUV drivers at merong memorandum of agreement o merong in-issue ang ating LTO tungkol dito pa? Dating DOTC. DOTC, Yes. Yung memorandum na yan ay bunsod yan nung naging usapin namin nung araw. No? Well, tapos na ang aking term. No? Yes. At I was a consultant then sa DOTC. At nagtatanong, unang-una doon si Secretary Ping De Jesus ang secretary noon kung paano early part. Kung paano mapapaghusay yung kalidad ng mga driver ng public utility vehicles. Kasi nung panahon na yun, sunod-sunod ang mga sakunang nangyayari involving public utility vehicles. So, ang sinabi namin, dapat siguro ma-certify sila. At ang certifying body niyan is yung TESDA. Yes. No, yung Technical Education and Skills Development Authority. Kasi meron sila doong dalawang bahagdan yun. NC2 at saka NC3. Yung NC2 para sa mga light vehicles. Yes. Yung NC3 para sa mga heavy vehicles like buses, trucks. That yung mga articulated vehicles. Ang kaya natin gustong gawin yun, gusto natin mabigyan ng balor yung lisensya. Kasi sa ngayon parang napakadali. Ang daling kumuha no? At dahil sa ganun nga sistema,
walang yung pangangalaga ng driver wala ron siyempre pagka mahirap kunin, so alagaan mo dahil Yes. hirap ng ano. So yun ang talagang layunin isa sa layunin namin. Naipapatupad ba ngayon yan? Sa kasamaang palad, hindi na ipatupad yan nung nakaraang administrasyon. Sayang, oo. Sayang. Inuumpisahan lang ang walang katapusang usapin, no? Para mapatupad sana yan. Pero sa ngayong administrasyon, minumungkahi uli namin, Yes. no? Na buksan uli yan. Na dapat pag ikaw ay public utility driver, dapat may hawak na professional driver's license, dapat ikaw ay certified ng ng TESDA. No? Of course, bago ka ma-certify ng TESDA, dadaan ka muna sa training. Yes. Ang syempre, ano yung mga challenges kung bakit hindi ito napatupad ng dating administrasyon? Well, unang-una na dyan is yung pagkontra ng mga driver mismo. Dahil nakikita nila mahihirapan sila. No? At siyempre, masasala. So, unang-una, kabuhayan ang pinag-uusapan dyan. Yes. So, yun ang matinding balakid ka nga, no? Dahil kaya hindi na ipatupad yung bagay na yan. Na sa aming palagay, panahon na no, na iayos natin. Unang-una, dapat yung mga drivers ng public utility vehicles maunawaan nila na ang ginagawa nila ay serbisyo publiko. Tama. No? Serbisyo publiko. Driver ka ng truck, driver ka ng bus, driver ka ng jeepney, or driver ka ng taxi. Like for example, kamakailan, meron na namang napaulat na driver ng taxi na naniningil ng nag-overcharge. At nung bumaba yung pasahero para magsumbong sa pulis, ang ginawa ng driver ng taxi, bumabat, binalibag yung mga gamit sa kalsada, tapos sumibat ng takbo. Well, ang sabi nga namin, as far as yung driver is concerned, makabubuting pumunta na sa LTFRB, no? Para na sa ganun ma-resolve yung bagay na yan. Dahil kung hindi, ang iipitin namin dyan is yung operator. No? Dahil nakita yung plate number, no? At yung mismo mukha ng driver nakakalat na sa Facebook. So, mahiya siya sa mga kamag-anak niya. Yung isa na nakikita ko, syempre, Bert, maybe that's why there's the opposition or there are objections. Dahil nga, syempre, may bayad yung pag magkakaroon ng training, whether it's a 1-week course or 2-week course, no, certification. Paano pwedeng malutas yung problemang yan para hindi mahirap sa driver? Siyempre, lalo na sa mga driver ng jeep. No? Merong programa ang TESDA actually, no? Tungkol sa bagay na yan, na pwede mag-avail yung mga driver. Scholarships. Mga scholarships nila, no? Hindi naman natin ginagawa yung bagay na yan para pagkakitaan. Tama. No? Ulitin natin, kaya natin gustong gawin yan dahil kasi gusto natin masiguro na yung mga drivers ng public utility vehicles matino. No? Sir, ito po ba ay applicable lang dito sa Metro Manila or sa buong bansa? Now, as per training naman po, pag napatupad to, hindi ba tayo mahihirapan ng training as per, siyempre hindi po lahat ng ibang mga liblib na lugar sa ibang mga probinsya ay baka yung accessibility po dun sa mga centers ng TESDA. Meron naman centers ng TESDA at meron sila mga accredited, actually they don't call it accredited, no? Pero mga training centers na pwedeng puntahan ng mga drivers at doon sila mag-train. Ang trabaho ng TESDA is to certify. Assessment yung kanila once na-assess kanila na maayos, makapasa ka, then pwede ka na makapagmaneho ng public utility vehicle. So basically, yung tinanong kanina ni Kong Erin, kung pag nagawa ng paraan yung magiging fee, yung training fee, plus ito accessible naman pala, wala na rin naman palang dahilan para hindi tumatuloy. Sana nga magtuloy-tuloy na po ito. Ang naisip ko nga, Bert, baka pwede mangyari nga dyan. Yung mga hindi certified, mas mataas yung insurance na babayaran. Pwede rin yun dahil syempre, nalalagay sa panganib yung mga pasahero. Sabi nga, public service nga ito. Nung panahon ni Senator na ngayon, Joel Villanueva, nung siya ang Director General ng TESDA, meron na kami mga binabalangkas na paraan nun para matulungan nga yung mga driver.
pagdating doon sa sinasabing bayad. Yes. Doon sa training at saka sa assessment. Well, siguro si Director General Villanueva ngayon ay senador na, maaaring mas makakatulong siya. Kung kailangan na magpasa ng batas tungkol dito, bakit hindi? I agree, no? Dapat talaga may hiwalay na qualifications for a professional driver. Yes. Dahil mas malaki yung minamaneho nila sa kalsada at importante yung buhay. Professional nga Profession. Kaya nga. Yun. So dapat meron silang karagdagang pagsasanay, examination na dapat na puntahan. Itong mga professional drivers ngayon, no, ang kaibahan lang sa pagkuha ng lisensya, halos pareho rin o may ibang test na pinapatupad ang LTO sa kanila. Halos pareho lang ang test, no? Halos pareho lang ang test niyan. Actually, yung test na tinatawag natin, dalawa yan, no? Isang written at saka isang practical. Yes. Na dapat nila ipasa pareho yun para makakuha sila ng driver's license, no? Maging ito man ay non-professional, yung kulay berde, or professional, yung pula. Pula. Professional, kung ang ginagawa mo nagmamaneho ka for a fee. Yun. So anong pwedeng maging panawagan natin sa TESDA ngayon at yung umuupo ngayon sa LTO para may patupad, no, habang wala pa yung naisip natin batas para lalong mapuwersahan ang ating mga professional drivers who have already secured their license, that they have still to go under training. Actually, kung ang pwede natin gawin dyan is pakiusapan, unang-una yung Department of Transportation. Yes. No? Na yung memorandum circular na inisyo nung panahon nung nakaraang administrasyon, ma-revive ulit. No? Tapos, kausapin din ang TESDA ngayon na ang namumuno niyan is dating opisyal ng Department of Transportation noong panahon ni PGMA, no, si Director General Mamunjong, no. So open naman siya sa bagay na yan, no, at in fact nakikita nga niya ang kahalagahan na kapag yung mga drivers ng public utility vehicles is certified ng TESDA. Kasi actually yung certification ng TESDA mas yan ang hinahanap sa ibang bansa. Yes. Kaysa yung driver's license. Kasi tingin ko sa mga ibang bansa madali lang naman makuha. But if there's another agency that certifies a driver outside of yung makukuha lisensya, mas bibigyang weight yon. Yung certification ng TESDA, mas may bigat. May bigat, yes. Oo, pagka may hawak ka ng gano'n, no? Pagdating mo sa empleo, halimbawa sa ibang bansa, lalo sa ibang bansa, no, na hinahanap yan ng mga employers. Okay. Maraming salamat, Bert. At sana nakikinig yung mga taga-gobyerno po natin ngayon dahil ang pinag-uusapan rin natin dito, buhay ng mga mananakay. Buhay at katinuan sa kalsada. Yes. Discipline. Maraming salamat, Bert. Diego. Yes. Rina. Ayan, para sa ating ikonsulta mo. Ayan, meron magkukonsultang legal sa atin para sa ito kung Erino. Galing siya sa Barangay Mambugan, Antipolo City at nasa Skype ngayon si Emelinda R. Garcia. 33 years old siya at ito nga yung tanong niya sa iyo kung meron po akong unang asawa at kasal po kami at anak. Matagal na po kaming hiwalay at may sariling pamilya na. May karelasyon po ako at plano po naming magpakasal. Ano po ba ang dapat gawin natin? Nandiyan si Emelinda ngayon sa ating Skype. Yes, magandang umaga, Emelinda. Ang kailangan, syempre, kailangan isantabi muna yung original na kasal ninyo. So, ang pwede lang paano yan pwede mangyari? Kailangan ang korte mismo ang magsabi na walang bisa na po yung unang kasal ninyo bago kayo ay pwedeng magpakasal uli. So there has to be grounds. And of course, ang pagkahiwalay ninyo ng matagal ay hindi lamang yan ang rason, no? Ang grounds na pinapayagan para maanal ang
ang inyong kasal yung unang kasal ay yung Article 36, psychological incapacity. So, hindi pwede kayo magkaroon ng panibagong kasal. Kayong parehong mag-asawa, no? Hanggat hindi dinedeklara ng korte na annulled yung marriage ninyo. Melinda, may karagdagang katanungan ka pa ba para kay Kong Erin? Hey, ma'am. Good morning po. Morning. Morning. Good morning po, kuya. Okay na po. Wala naman po. Okay na lang. Okay na. Malinaw na. Okay. Opo, malinaw na po siya. Okay, maraming salamat. Yan, maraming salamat sa iyo, Melinda R. Garcia mula sa Barangay Mambugan, Antipolo City. And maraming salamat din sa iyo, Ko. Check. Okay na. Teka lang, wala pa yung chef natin, so hindi pa tayo maka-what's for breakfast. Oo. Pero ano ba ang meron? O ba't kayo Si Angela. Gusto ko lang muna i-congratulate yung mga nanalo kahapon. Yes. Nag-TV kahapon, of course, yung Ombudsman, BOC, at yung kupunan ng HOR Solons. At may game din tayo this coming Wednesday. I-announce ko yan mamaya sa sports natin. Triple header pala kahapon. Yes, triple header tayo kahapon. Saan ginanap ito? Sa University of Makati Gym. Pero this coming Wednesday, ang ating game ay magaganap naman sa Pasig City Sports Complex. Anyway, babalita mo. Oo, yes, close mamaya ba sa yung tatlong sports. game o hindi naman close? Close ng mga first half, pero lumayo-layo na yung kanilang mga scores na pagdating ng second half natin. Medyo nakaka-excite nga yung second game natin kahapon na yung Judiciary at saka yung BOC natin. Buti nasa UNTV ka, nagtalo UST kahapon. Hindi ko iniyakan yun. Bago ang lahat, mag-iba ang Pinoy tayo. Ano ang ibang Pinoy natin? Oo nga, ano ba yung iba ang Pinoy? Roll VTR. Isa sa kinikilala sa industriya ng pagsusulat, lalo na pagdating sa aklat na pambata, ay si Segundo Matias Jr. At nito lamang nakaraang 66 Carlos Palanca Memorial Awards for Literature ay isa siya sa mga pinarangalan sa Sanaysay Division para sa kanyang akda na #PaperDolls. Tara na't sama-sama nating kilalanin si Segundo Matias dito sa Iba ang Pinoy. Hi, Doc Sarah! Hello po! Sir Segundo Matias. Okay, nakita niyo ba itong mga bitbit natin? Welcome back! Hello. Ito yung mga books natin. Yung may mga angel, may anak. Yan po ang ating isa. Okay, so now, siya ang writer nitong Lulumboy na book. Yan, yan. Ito yung kanyang, or Moy-Moy, no? Ay, have a seat po, sir. Sige. Basically, ito yung, naririnig na natin ito yung parang Harry Potter. Ito ang version ng Pilipinas, okay, ng mga Pilipino, no? So, kasi ngayon, basically, pinopromote niya, ilo-launch na yung third, or nakaka-launch lang this month, no? ng book 3. Hindi nga tayo na-invite nun. Pero invite mo si Kuya. Daniel. Actually, kaibigan siya ni Kuya. The next time. Sige. But anyways, sige sir, tell us more about your third, your part 3 ng ng book mo na Moy-Moy. Sa third kasi, I mean, kung yung nakabasa, ito yung time na nangyayari. Nalalaman na ng mundo na merong nag-e-exist. Of course, fiction to. Na may nag-e-exist na talagang mga aswang, mga manananggal, na yung mundo nila nagko-cross na sila sa atin, nakikita na natin sila. Ang magiging problema later, kung sakasakaling, kasi may sumpa rito, kung mawawala yung sumpa, kasi dati, magaganda yung mukha nila, maayos sila, maganda yung pakpak nila, kaya lang may nangyaring hindi maganda sa kanila. Sinumpa sila ng mga Diyosa. Diyosa. It's a fiction, no? So, nung pagbalik nila dito, nakita na natin sila. Shall we accept them? Kung sakasakaling malalaman. Ngayon, si Moy-Moy, anak siya ng Diyosa, tsaka anak siya ng aswang. So, may special power Very siya. fiction kasi nga, no? Oo. Fictional. Siya yung naatasang bumawi ng sumpa kasi mas may special power siya. Yung sumpa na yun yung sinasabi ko kanina na kaya
dahil sinumpa sila, kaya naging ganun ang anyo ng mga aswang at saka manananggal, mga tikbalang. Actually, they're beautiful creatures. It's interesting, but I wanna go back po, sir. I know before kasi nag-guest ka na rin namin dito. You have promoted also yung part 2 ng inyong libro before. Pero I want to go back also and to refresh the memories po of our televiewers. Ano po ba yung naging basihan, kung ano po yung naging inspirasyon natin? Bakit po tayo nakabuo ng ganitong klaseng story? Well, kasi medyo hindi napapansin o na-neglect yung culture natin pagdating sa Philippine mythological creatures. We have our own also. Yes. May vampire sila. Ang West may vampire, may werewolves. Dito ang yaman ng kultura natin. Though, of course, it's fiction, no? Iyon yung mga kwento na matatanda, ganito, ganyan. Gusto ko lang buhayin yung ganong mga kwentong bayan, no? Kaya ako nabuo yung kwento ng isang bata na nagkaroon na paggising niya dito sa mundo. Meron din underworld din pala ang Philippines. At hindi pala siya taga dito, kung hindi taga Gabon, yung tinatawag na Gabon, na ayun, lumaki siya sa isang sa isang kagaya natin, pero may kakaiba siyang powers. Yun ang tinatanong niya. He's being bullied, tapos pinagtatawanan siya, tapos nakita niya may power siya, yung ganon, yung ganong tipo. So, yung pagsusulat niyo po ng libro, gaano po katagal yung oras na ginugugol niyo dito para matapos niyo yung isang libro? Kasi ngayon nakakatatlo na kayo, diba? Tsaka gaano katagal bago nasundan yung 1, 2 at saka yun? Ang isang libro, it took me a year. Pero syempre putol-putol. Kasi syempre pagka nakita mo, may rules ba dito, may ganun ba dito, may nasasagasaan ka ba dito, ganon. Depende rin sa mood. Oo. Not so much. Mood, minsan pagpagod ka na, parang, oo, ganon. So medyo masalimuot siya kasi may mga bagay dito like kunwari, di ba, iba-iba yung version natin ng mga aswang, iba-iba yung version natin ng manananggal, yung mga ganun. May sa north kasi iba yung mga kwento tungkol dyan eh. Sa south, iba naman. Iba rin. Ang tawag, iba-ibang tawag. So doon ako medyo naguluhan. So pagka meron akong gustong i-create na character, ang ginagawa ko, pag meron akong gustong kuning character like mga bungis-ngis, ewan ko alam niyo yung mga ganon. Marami pa yung mga bakunawa. Pag sumasalungat siya sa gusto kong kwento, nag-i-invent na lang ako. Kasi otherwise, baka magalit yung mga taga-akadim, yung mga alam nyo na yung nagpe-preserve ng culture na sabihin nila, hindi naman ganyan ng mga bakunawa, hindi naman ganyan ng... So, ang ginagawa ko, I create creatures na lang na po pwedeng gumagamit. Anyway, it's fiction. Speaking of which, curious lang ako, no, Angel. Nakukulam. Paano nyo po, saan po kayo yung mga researches niya? How did you go about it? Saan kayo nag-research? And then, meron ba kayong mga na-interview na, yung mga nasa academy, sinasabi nyo na kumbaga, sila yung parang, kumbaga, nag-document before nitong mga, mga fictions na nandito sa atin sa Pinas? Siyempre, alam naman natin, pag dumadaan ng panahon, nag-iiba. You know, nag-iiba-iba pag nasali na yun sa iba, nag-iiba na rin. So, maraming bagay. So of course, yung childhood natin, di ba, yung nalalaman natin. Tapos, nag-research ako sa book, sa lahat. So, tinimbang ko lahat. Kasi even the spellings minsan ekik sa iba. So, pag naguguluhan na ako, hirap. So, saan ako pupunta? So, I have to, kailangan kong gumawa ng, kailangan ko gumawa ng stand. Minsan nga, nag-iimbento na lang ako, nag-i-invent ako ng creature. Kasi kung hindi ko mapanindigan yun at may masabi ang, alam mo na yung mga taga-north, taga-south. Oo. Wag na lang kung hindi ko kayang panindigan. So para mabuo lang yung content. Basta, ginawa ko sa kanya yung basic characteristics ng mga aswang, manananggal, nahati, mga ganon. Nahati yung katawan, ganon. In the end kasi, hindi ang magiging mensahe ng actually, it's not all about creatures. Sa bandang ending na hindi ko pa nagagawa, will it be a happy ending? Babalik ba yung totoong anyo nila? At kapag bumalik ang totoong anyo nila, bubuksan ba nila yung gate para makapasok sila rito? Shall we
kung totoo man yun, shall we accept them as part of us? At kung may katabi ka, hindi mo alam, aswang pala siya, at paano mo siya ititreat? Magiging part ba sila ng marginalized society? Yan ang gusto kong statement na gagawin. Kung sakasakaling yung katabi mo mas powerful kaysa sa'yo, shall you complain? Sasabihin mo sa gobyerno na parang X-Men, you don't like them. So yun ang mangyayari sa bandang, may parts doon. Hanggang ngayon, na iniisip ko, kung mababawi nga ba ni Moy Moy yung kanyang pangako, na papawiin ko ang sumpa at ibabalik ko yung mga gold na ninakaw ng mga kasamahan nila. Kasi mga gold na ninakaw sa mga Diyos at Diyosa. So pag sinabi niya, doon kasi nanggagaling yung powers ng Diyos at Diyos in a gate, nandun lahat. But one of them stole it. Kaya nga si Moy Moy, binabawi niya yung mga yun kasi dinala nung kontrabida yung mga ninakaw na gold, kaya ginawa yung sumpa. Sabi ng mga Diyos at Diyosa, give us back yung mga gold, ibabalik namin kayo sa mga tunay ng anyo at babalik kayo ulit dito sa lugar na maayos dito sa amin kasi dati magkakasama sila lahat. And they're living happily, wala silang problema. Dahil doon, sabi nila, ibalik niyo sa amin, ibabalik namin sa inyo yung dati yung anyo. Yun ang mission yun ang, kumbaga yun ang goal o yung want ni Moy Moy. Pero yung ano kasi, talagang nagkwento na ako. Oo, hindi mama. It's very interesting. Pero yung ano kasi, ang nangyari kasi sa kontrabida, kinalat niya yung mga gold at hindi alam ni Moy Moy kung kanino niya hanapin. So yun ang dapat abangan ng mga magbabasa nito. So siguro once again, Mr. Segundo Matias, the award-winning writer and the author of Moy Moy Lulumboy, can you promote po yung ating third part ng inyong book na Moy Moy Lulumboy? Sa third part kasi si Moy Moy since yun yung third part. Sa third part, totally honestly, when I was writing it, I stopped for a while kasi naiiyak na ako. Kasi yung hindi sila pwede magkita ng nanay at tatay niya. Ang nanay ni Moy Moy, hindi sila pwede magkita kasi mamamatay si Moy Moy. So there's a sacrifice. Dito, magkikita sila. Kaya yung nagkikita sila, nung sinusulat ko siya, I stopped for about a day kasi naiyak na rin ako kasi magkikita na sila ngayon. So ngayon yan ang dapat abangan ng mga nakabili na at saka mga bibili pa po ng third part. And then so siguro baka yan naman ang magiging kadugtong sa aabangan naman sa ika-fourth na gagawin niyo na mga kailan niyo pinaplano na na i-launch naman yung ika-apat. Normally MIBF, yung Manila International Book Fair, naglo-launch ako. Yun ang target ko every September. Every September. So that would be a year from... Nung nang-invite ko. Okay. May atraso ako sa kanya hindi ako nakarating sa... Dumating si Ricky Lee, who's my mentor. I was very happy, tapos hinihintay ko siya. Ayoko na siya i-pressure. Sabi niya sa akin, hindi mo ako sinipot. Sabi ko, naku, pasensya na. Si June kasi, kaya talagang gusto niyang tapatan si Harry Potter. Ay, ganyan. Lang talaga. Gusto ko lang buhayin talaga yung culture natin. Alam, hindi ko na kwento sa inyo. Si June ay classmate ko ng college. Yes. And he actually directed me in one of our stage plays. Ako nakadiscover sa kanya. Hindi. No. That was true. When kaklase ko siya, this guy, malaki ibubuga. Tapos, di ba nagdidirect ako na tapos I was already with Ricky. Mas matanda kasi sa amin workshop na sa kanya. Nagkataon magka-batch lang kayo doon pero magkaiba na mas matanda. Hindi kasi na siya noon Di ba may first course ka pa dati? Engineering. Tapos nag-shift siya to Mascom. Tapos naging kaklase niya, naging magkaklase kami. And then meron kaming play festival. Tapos parang kanya-kanyang siya writer-director siya kasi ng stage plays. So even before nag-stage na siya. Tapos sabi niya, ikaw ang gagawin kong lead role. First choice. Sabi ko, ilan lang naman ng guy, ilan lang ng lalaki dali sa sentro. Ano yung role niyo po? Pero hindi,
Ano role ni Kuya yung tatanong ko? Oo. Ano role mo? Ako may klase si may klase si Jose ba yun? Or yung storyline, Kuya, ano ba yan? Action ba yan? Drama ba yan? May drama yun. May pagka-drama. He actually won the best director dun sa stage. Best actor naman siya. Best actor siya. No, you're lost. Parang you're a lost soul. Parang gano'n, hindi mo alam ang gagawin. Ako naman yung best actor. Siya yung best director. Parang yung role mo, hindi mo alam kung anong gagawin sa buhay, tama ba? Hindi, wala na. Gusto ko magtuloy yung pag-aaral. Parang mahirap lang kami. Tapos yung nanay ko namatay pa. Oh, something like that. Ganun. Siya din na nagsulat nun eh. Oh. And we won the everything except supporting yung supporting yung best supporting actress. Yun lang ang wala sa amin kasi wala kami nun. Walang actress eh. Ikaw siya. Nakasentro sa kanya, naalala ko. Oo, tama. Nakasentro. Pero yung pinaka ng kwento was looking for oneself yata ang dating. Nakakalimutan ko na, tagal na nun eh. 30 taon mahigit na yun. So 3 decades ago, Kuya, by that time, di pa nagkakilala yung parents ko nun. Ito, it's finding oneself kasi parang... hindi ka pa nag-iisip magdoktoran. Hindi pa naman, Kuya. Tapos from then on, kaya sabi ko, nung ipinurso niya yun, nakita ko, hindi ko alam na siya palang may-ari nung Precious Romance. Kasi nakikita ko madalas yun doon sa mga... ano ba to? Bakit ba? Ano ba tong kabaduyan na to? Tapos marami na. Ako naman, nung nakita ko siya sa sa news, sabi na nga ba eh. Sabi na nga ba, may mararating siya. No kidding. Tapos ano na pala siya? Tapos malaki na pala yung planta niya. Sabi ko. Pareho tayo na feeling eh. Ito na si Daniel. Ayun na si June. So pagbalik mo, part 4. Pero marami kang mga librong pambata, di ba? Lahat pag natapos. May mga librong pambata ka pa, di ba? Launch natin doon sa Children's TV. Yeah, pero masaya ako dito kasi maraming... mag-host ka na lang kaya dito. Yung host ko. Diba? Pwede morning. Kasi lagi kaming maraming absent dito palagi. Palitan mo na yung laging absent. Isa ka na rin. Diba? Isa na ako doon laging absent. Hindi kasi actually book 1 lang talagang alam ko. Kaya marami nagpipia mo book 2. Book hanggang nag-book 3. So, para tapos palang, next year, book 4 na. Isang araw pala yan eh. Naging 2 araw. Ngayon 3 araw. Sequel. Madali lang siya basahin. It's easy reading. It's kasi for children siya. For young adult. Tatuan. Yun na talagang target niya. Okay, thank you June At babalik ka ulit. Basta sabi ko sa kanya, feel free. Anytime you want to come over, sabihin mo lang kay Cheryl, ay, padating ako dyan ako. Thank you very much. Pasok ka lang dyan, kato ka lang sa pinto. Si Diego, what's for breakfast? Erica, isa sa mga favorite parts ng show. Ito talaga yung pinakaabangan ng ating mga kasangbahay. Baka favorite mo ang linuto Pero syempre mga kasangbahay, makakasama po natin ang first time chef dito sa bahay ni Kuya. Walang iba kung hindi si Chef Lloyd. Ngayon pala na Yes, so good morning and welcome dito sa bahay ni Kuya. Nagkataon lang good morning, ang isa sa mga pinipare mo ay favorite ko. Kala ko lang lalambing lang kay Kikay eh. Naramdaman niya ang paborito niya. Nakita mo lang siya sa TV, alam mo na. Ako pa, mukha ako pa. Okay, ano ba ang breakfast natin ngayon this morning, Chef? We have crepe with fruits, mango, and strawberry. Ito yung mukhang mukhang... This is rainbow crepe. Tapos nalagyan natin ng chocolate. Gusto ko yan. Chocolate, and then nalagyan natin sa top ng fruit. Alright, and then you have bacon, no? Bacon wrap. And then, ano ba yung main dish natin na i-share mo yung recipe? Wrap bacon. Bacon wrap. Bacon wrap. Okay. Bacon wrap. Ano ba ingredients itong bacon wrap na ito? Ginger, oil, ginger. Ito, chef. Yan. Asparagus, carrots, bell pepper, salt and pepper, bacon. So very simple lang kasi i-wrap mo lang ang bacon di ba? Yes, tapos lalagyan natin ng maple syrup, apple cider, ground cumin, ground ginger, and pepper to taste. All right. So ano ba ang procedure nito, Chef?
lang natin. Yung asparagus. Yung Oh, yun lang. Basta lahat ng ingredients i-wrap lang. Yes, saka yung i-wrap lang natin. Lalagyan natin ng salt and pepper. And then, ilalagay na natin sa oven for 5 minutes. Na-oven siya para hindi na fried. Para medyo healthy, ano? Yes. Okay. And then, paglabas niya ng oven, lalagay na lang natin yung sauce na naka-ready na. Which is yung honey glaze. Yung honey Paano magawin tong honey glaze? Garlic, ginger, honey, salt and pepper. So lahat isusutay lang sa pan. Susutay lang siya lahat yung ingredients. Ayun, no? Iwasan na wag And then masunog, soy ano? sauce. Yes. Yan, alright. Kasi pumapait siya. Mapait siya. So ito na ang sauce niya. Yun, igiglaze sa Ito na yung taas. sauce. Igiglaze lang siya sa Before taas. baking, ano? Before baking and then after baking. Mga gano'ng katagal, chef, ilalagay ito sa ating oven? 5 minutes. 5 minutes lang, tapos ready to go na. Saglit lang kasi siya. Oo, and yan na po mga kasangbahay, ang bacon wrapped with honey glaze ni Chef Lloyda. And tulad na sabi ni Chef, may carbonara, Yes. meron tayong garlic bread, and of course, may mga rainbow crepe, and meron tayong banana, and tama, mango. No, sorry. Mango and strawberry na crepe. Daming food. Chef, mag-promote nga tayo ng mga social media accounts, phone numbers, sino babatiin. Facebook account, Lloyda, and then my number is 0905-338-2919 sa lahat po ng gustong matuto, mga mami, estudyante, sa Lloyda's Kitchen Heaven. Lloyda's Kitchen Heaven. Sa FB yun, Chef Lloyda. Oo. May babatiin mo tayo, Chef. Hello sa mga friends and saka sa lahat ng nanonood. Ayun, good morning po sa inyong lahat. At saka maraming salamat, Chef, no? Thank sa you pag-share sa amin ng recipe mo for this morning. At mula kay Chef, punta tayo kay Doc Sarah. Okay, good morning. Ang topic natin this morning ay fungal nail infections. Okay, so yan, very common yan, lalo na hanggang ngayon. Medyo mga nag-uulan pa rin, di ba? Doc Sarah, before anything else, can you tell us or sa televiewers din natin, ano ba yung fungal nail infection? Okay. Actually, napakaraming problema sa kuko, no? Ang first and foremost, nails, kasi yan, di ba, appendage din ng skin, yan, parang buhok, ano? And, yan, pagka may mga changes kayong mga nakikita, so, dapat hindi natin pinapawalang bahala. Though, hindi naman palaging fungus ang cause ng problem sa nails, but it's very common. It's one of the most common problems that we can see sa nails, yung mga fungi. Okay, so namamahay yan siya. Paano mo malalaman na may fungi ka dun sa inyong mga nails? Ano yun yung mga manifestations nun, Doc? Okay, iba-iba kasi depende sa klase ng fungus na umaatake, no? Usually ang appearance niya, 'di ba, may pangangapal ng ng balat yan, kita natin, may pangangapal ng balat ng kuko. Tapos yung iba makikita mo, yung iba naman nagkakaliskis, no? So iba-iba siya definitely. So ngayon, kaya usually we advise nga na ang pasyente magpunta sa kanilang doctor, dermatologist, no, para at least kasi we do there yung scrapings, tapos sinasend sa lab yan, may tinatawag tayong KOH test. So pag chinek yun, malalaman na fungus siya. But just the same, gusto lang natin silang sabihan na ito kasi ang hirap eh. Makati ba yan, Doc? Masakit, makate? Ano Actually, yung mga... depende. Okay? Pagka yung mga sa una pa, yung mga first stage pa lang, hindi pa masyado, no? Kasi may defense naman tayo, saka usually nangangapal nga yan. However, pagka talagang hindi na maganda yung latter part, kunyari severe na siya, yan, nagkukos na rin siya ng pain. Dahil alam naman natin, nasa digits yan. And our digits, our fingers and toes, very rich ng nerve endings kasi dyan. Kaya talagang nagiging masakit sa iba. What could be the worst effect, Doc, pag hindi na treat right away? Aside dun sa masasaktan Pag hindi, kasi syempre anything na meron kang fungal infection, may fungus o kaya may viral, nagkakaroon ng secondary bacterial infection also, which we do not want. Alam natin pagka may bacteria, yung acute stage ba yung mga bago pa lang, pasintabi po sa nagbe-breakfast, may pus, nagnanana. So, it's a possibility, no? So, pwede yung makapenetrate deeply and pwedeng ma-sacrifice din yung ating mga fingers or toes. So, hindi porkit akala nyo nails lang yan, papagbawalang bahawa. Oo, pero yun naman, yung ganong klase ng complication, it's not really common, no? Ang
in fact, hindi talaga palagi yun, hindi talaga ganun ka-common. Ang pinaka-issue lang would be yung aesthetic implication nito. So, syempre, like for example, kung sa kamay nangyari, at isa pa, kahit paano, pwede mong maitago. But sa kamay, syempre nakikita yan. So, hindi mo naman gusto, especially sa mga kababaihan. Ano? Yeah. Totoo ba yun, Doc, na halimbawa pagka, kunyari, sa isa lang nag-start, tapos nahahawa? Yes, oo. Kaya nga kalimitan, from the history, nasi-check natin yung pattern. Kung meron ka dun sa isa, tapos yung katabi na, yung katabi. Okay? So, kaya maganda, pagka may changes, kasi ang nails kasi natin, hindi lang sa fungus, no? Reflection kasi ng yung health status natin can also be reflected sa itsura ng nails natin. Okay? How you take Simple, care di ba? yun. Pagka anemic, kita mo maputla. Okay, di ba? Iba-ibang gano'n. Kasi iba naman, meron din yung mga sa psoriasis, may pitting na tinatawag, nagkakaroon ng mga maliliit na holes. And then, eto naman, dito sa fungus na to, syempre namamahay siya kasi pwede siya kasi mag-penetrate sa ilalim. Di ba? We have yung sa gilid natin, yung mga grooves. We also have sa ilalim ng sa ilalim ng nail plate, yung nail bed natin. Ano? So, yun, din sila nakaka-penetrate talaga. Kaya, dahil alam naman natin, lalo na pag sa kamay, alam natin, laging basa. Ang fungus kasi, generally, they want to stay in a very moist environment. Okay? So, between sa kamay at saka sa paa, di hamak mas common sa paa kasi kalimitan, di ba? Mas ventilated ang kamay. Naka-close kasi, di ba, sa shoes, di ba? Tama yun, Rina. Dahil naka-close siya, so talagang very conducive for growth and replication ng fungi pagka sa paa. Doc, may mga over-the-counter ointments ba tayo na pwedeng ipahay dyan at the first stages of this nail fungi infection? Okay. So may tinatawag na mga pang-paint ang ginagamit eh. Okay. So parang pang-manicure. Yung mga nail polish rather. Yeah, oo. Yung isang kilala, Castellanis paint, nilalagay yon. So basically, combination yun, it's a concoction of antifungal. It also has something na makakapag-penetrate para makapenetrate. Kasi alam natin, ang nails natin, just like the skin, may porous din yan. However, yung penetrating ability dyan as compared sa skin, mas mababa, ano? Kasi syempre makapal nga. Okay, so yun ngayon. However, napakatagal ng improvement kasi kapag topical o yung pinapahid lang. Usually, it would take a year at least, no? So, ngayon, kaya pag nagpunta sila sa dermatologist nila, ang maganda, minsan titingnan, i-assess yung health status nga lang. Baka kasi kailangan bigyan ng oral antifungal. But sa oral antifungal kasi, pwede kasing in 3 to 6 months, makakita ka na ng improvement. Ang tagal pala nun. Kaya lang, ang problema mo naman dito sa mga oral antifungals, pakatamaan ng liver. Yes. So kaya prior to intake, talagang pinapa-assess muna ng mga doctors yung liver status na nagpapakuha tayo ng liver function test. Doc, yung mensahe nyo man para sa ating mga viewers, no, para pangalagaan naman nila yung mga nails nila. Kasi importante din yan, kasi nakikita rin yan ng tao, di ba? Yeah, okay. So sa atin po mga nanonood, pinapaalalahanan po natin sila na alagaan natin yung ating mga nails. Yeah, I mean, I understand. Yes. Yung iba talaga regularly, nakakapagpa-manicure, pedicure. So kailangan po talagang laging malinis, lalo na yung sa kamay, di ba? Kasi pag kumakain tayo. However, we have to check also yung ating mga pinapagawaan ng mga nail salons, kung well sterilized ba yung kanilang mga tools. Kasi kung kunyari yan po ay nagamit sa mga infected individuals, so pwede po yung mailipat sa inyo. So if hindi po tayo sure dun sa ating mga napupuntahan, you can also have your own, no? Mas maganda po yun, no? Para hindi natin ma-acquire, how do you call that? Hindi tayo ma-infest ng fungus. And then apart from that, so, tingnan ho natin siya, no? Baka mamaya, not only for onychomycosis or yun ang tawag natin sa fungal nail infection. So, we need to check para, okay, bakit ganun? Ang tagal-tagal na pala akong namumutla. So, basically, yung pala, may iba ng problem, like baka anemia. Okay? And then, also, pwede rin natin i-check kasi baka mamaya, marami tayong deficiencies, no? Like, iron, makikita mo rin kasi yan dyan. And other health problems which are related to nail disorders. O kaya pwede rin silang pumunta sa Klinika Figura sa Makati. At saka meron rin sa Alabang. Oo. Ayan. Thank you, Maraming Nina. salamat, Doc Sara Barba Cabadil, para sa ating usapang pangkalusugan. Thank you, Doc. Okay, mga kasangbahay, syempre alam nyo naman hindi tayo magtatapos ng wala akong binabahagi sa inyong something
Something good! At syempre, para sa ngayong lovely Monday morning, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng dalawang mapagmalasakit na Davaoeños na naging trending sa social media. Ito nga, naging viral sa social media ang mga larawan ng netizen na si Ernest Damaso, kung saan makikita siya at ang kanyang kaibigan na nagbibigay ng mga bottled water sa mga sundalo habang sila ay nag-iikot dito sa Davao City. At ayon sa kanyang post, nais niya magsilbi itong inspirasyon sa mga netizens dahil siya ay may ginawang something good. So, ayan mga kasambahay, i-like and i-share niyo na po ang Kikay Cares on Facebook. Ano pwede nila i-share sa Kikay Cares? Oo, marami kasi tayo mga kasangbahay dito sa Kikay Cares sa mga kwento ng mga Good Samaritan, mga iba pang mga mababait na tao, at marami mga nakaka-good vibes dito sa Something Good. Para naman hindi puro bad news Oo, dahil ang dami-dami mga hindi nating magagandang ang dami mga hindi magagandang naririnig natin sa balita. Ngayon naman para mag-good vibes tayo.